Ayan mga paryente, isang makulimlim na umaga. Dito ho tayo ngayon sa ating ampalayahan. At ito na po, nakatayo na po yung mga poste para po sa ating balag po rito. Pero mukha yatang napakataas yung mga poste po natin. Di bali na, nakalagay na po sila at wala na tayong magagawa po rito. Ayan, at sinilip po natin yung ating mga kalilipat tanim lang. Medyo may napansin po tayo, may mga butas-butas na mga paryente. Aga-aga naman nilang inatake. Mamayang hapon po mag-i-spray po tayo at isasama na rin natin itong ating ampalaya, itong bagong lipat tanim. At saka mayroon po natira doon, mga binilang ko po mayroon pang 4 na po. Kaya mamayang hapon din ililipat tanim na rin po natin yung pong natira. May natira po kasi nung nakarang linggo po, nung naglipat tanim po tayo, mayroon po mga maliliit. Sana po makapag-recover po itong batch na ito, kasi ramdam po na medyo apektado po sila gawa nung malapit po na po itong ma-expire at kakonti nga lang yung sumisibol, pero sisikapin natin na maagapan po natin ito at makapag-recover po sila. May mga nakikita na ho tayong mga butas-butas. Kaya titirahin na rin po natin ito ng insecticide at foliar tsaka fungicide, kasi kagabi po umulan daw malakas, pero saglit lang, wala nga siguro 5 minutos yung kaya medyo sa ngayon po nagpapabaha po tayo dun po sa ating talungan. Kagabi pa raw sila nagpapabaha po roon, at ngayong umaga inabutan ko po hindi pa po sila tapos. Ayan mga paryente, sa ngayon po naglagay na rin po tayo ng yung mga tali, yung mga gapangan po ng ating ampalaya mga paryente. Kasi ito lang po yung gagawin po natin. Ayan, ginaguide natin sa kawayan po para makakaakyat na po siya, kasi pag hindi natin i-guide ng kawayan, baka po doon po siya sa kabila gagapang at masusunog po siya sa tindi po ng init. Yung ginamit nga pala natin ng yung tali po rito, yung twine, ito po yung banana twine, kasi matibay po kasi ito ikumpara doon po sa yung kulay blue, yung kulay asul na manipis. Ito po kasi balak po natin pang matagalan po ito, gagawin po nating balag po rito, kasi sa pag-ampalaya mga paryente, itong balag yung pinakamalaking gastos. Kaya ang gagawin po natin hindi lang isang croppings po itong ampalaya po natin. Sisikapin natin na aabot pa siya ng 3 o 4 na croppings, kaya tinibayan na natin yung po ating hindi tayo gumamit yung pong yung manipis na tali, yung twine, yung kulay asul. Ayan, kasi yung balak po natin pagkatapos po nitong cropping po rito, hindi na tayo magtatanim pa ng iba. I-re-recondition po natin yung lupa, papahingain para sa sunod po magagamit na po natin. Kasi yung balak po natin mga paryente, dito po sa katabi po niya, yung pangalawang cropping po ng ating ampalaya, dito ho tayo magtatanim po ng yung second cropping po nating ampalaya, habang magpapahinga po itong yung first cropping po natin. At sisikapin po natin na habang hindi pa po ito naaagnas, may susunod para hindi ho tayo mawala ng supply po ng ampalaya. Katulad rin po ng ating talong mga paryente, ayun din pong gagawin po natin. Yung pong ating kalabasa po roon, yung area doon, pagkatapos po ng kalabasa, papahinga po natin, at doon tayo, yung pangalawang cropping po na ating talong, doon po natin itatanim sa may kalabasa po natin. Ayan po sila tapos. At silip din naman po tayo dito po sa unahan sa ating maning. Mukha yatang sa seat game blend na po ito
ma-harvest kasi tumatanda na rin po sila mga paryente. Titignan lang ho natin, tingin ko po ay sa September ma-harvest na po ito ating mani. At saka ito namang sa gilid po rito, ito po yung ating papaya. Malalaki na po yung mga bunga po nila mga paryente oh. Nung nakarang linggo po pumasok po ako doon sa kalagitnaan at lahat na po may bunga na. Pero yung iba malalaki na at tansya ko po sa Oktubre nga makapagsimula na po tayong makapagpitas po rito. Ayan mga paryente, dito tayo ngayon sa ating talungan at kasalukuyan po tayo nagpapabaha po. Katunayan po kagabi para po sila nag-umpisa magdamag po sila rito, nagpapabaha kasi kahapon po dahil sa sobrang init lumalaylay daw po yung yung mga dahon po ng ating talong sa sobrang init at nakapagpatubig po tayo nung nakarang linggo pero hindi pa po sapat yun kasi sobrang init mga paryente at sa stage po nila kailangan po nila ng tubig kasi namumunga na po sila, namumulaklak. Kaya pansin ko nga medyo dumadalang po yung bulaklak mga paryente. Kaya ngayon din po nagbibigay po tayo ng abono na mataas sa potassium. Ayan po. At hinaluan na rin po natin ng yung complete para po manumbalik po yung po nila yung bulaklak. Dadami po yung bulaklak at dadami na rin po yung mga bunga. Ayan. At silipin na rin po natin ito pong ating nagtanim din po kasi tayo rito sa malapit sa dragon fruit, yung ating Japanese cucumber at saka okra. Nang nakarang linggo po nakapag na po sila rito, nakapagpunla na po sila rito, direct seeding po. Titignan natin kung marami bang sumisibol. Ayan, ito po Japanese cucumber. Ayan, kukunti, ang dami pang papahabol pa po tayo rito. Maraming hindi sumisibol mga paryente. Yung mga nauna malalaki na pero ang dami pong bakante, hindi sumisibol. At dito naman po sa ating kanan, ito po yung ating okra, may mga bakante rin po. Ayan, marami pa pong papahabol po tayo rito kasi marami pong hindi sumisibol. Ayan mga paryente, update po tayo dito po sa ating kalabasa. At pansin po natin na dumidilaw na po yung mga dahon po nila. Ito po yung isang palatandaan na tumatanda na po yung ating kalabasa. At may isang bunga po rito sa gilid na tinatandaan po. Ayan, pipitasin na po siya mga paryente. Ibig sabihin yung mga nauunang bunga po yan yung nasa loob, yan mga pipitasin na rin yan. Kaya schedule po tayo next week po, magpipitas na po tayo rito. At tansya ko po nito mahina po yung 2 tonelada po nito. Sana po maganda pa naman yung presyo ngayon. Napapako po siya sa 25. Hindi na masama yun kasi nung araw po nasa lang 7, 10 per kilo. Tapos may 12, pinakamataas na po yung 15. Ngayon medyo stable po yung presyo po ng kalabasa. Matagal na po siya napapako sa 25, kaya maganda na po yun mga paryente. Ayan mga paryente, update po tayo dito po sa ating Japanese cucumber at saka dito po sa ating siling panigang. Yung ating Japanese cucumber naagnas na po siya. Mayroon naman susunod po rito at sinilip po natin kanina po ang dami pong hindi sumisibol, kaya magpapahabol na rin po tayo doon. Punla po tayo, direct seeding po yung ginagawa po natin dito sa ating pipino. At ito naman po yung ating
siling panigang. Tayo po ay medyo nato kasi tumataas na po yung presyo po nito. Pumapako po siya sa 40, 45. Kaya ito pa naman tatagal pa po ito kasi naglagay nga tayo rito ng organic. Ito po ipot po ng manok para po tatagal pa po itong ating siling panigang. Ayan. Ayan mga paryente, silip tayo dito po sa loob po ng ating greenhouse. Ayan. Ito na pala yung ating transplant kadi. Yung ating lettuce po. At mayroon po akong nag-trial po ako mga paryente. Ramgo. Ito po yung Ramgo. Pero yung itsura po nito po ay romaine. Yung sa akin naman trial lang mga paryente kasi hindi ko mahuli-huli kung nasaan po yung problema po rito kasi yung ating mga lettuce po mga bansot. Pero tingin ko po gumaganda. Magaganda po itong yung tawag po nito. Ito po yung ating Ramgo. Black seed. Hindi ko natin itignan yung variety mga paryente. Yung sa akin, makapag-trial lang po ako kasi yun na, hindi ko mahuli-huli kung saan po yung naging diferensya. Kasi yung ating mga lettuce po mga bansot po. Kaya tingin ko po magaganda po sila kasi po ito, malalaki na sila Yung mag 25 days pa po ito mga sa sunod na po, Setyembre. Pero makikita na po natin na medyo magaganda na po sila. At oobserbahan natin mga paryente pagdating ng araw po po talagang gaganda po itong ating trial po. Yung Ramgo. Kung maganda po yung tubo po ng Ramgo na yan, wala po problema sa ating nutrient solution. Yung problema nasa ating buto. Kaya maaaring mag-request po tayo ng magpapalit po tayo ng variety o kaya doon tayo bibili sa mga yung mga legit na nagbebenta po ng mga buto. Kaya baka na scam po tayo, hindi natin alam kasi talagang mga pangit po yung mga ilang batches na magmula po tayong bumalik po mag hydroponics. Wala pa po, hindi pa po natin nakukuha yung dati nating yung production, yung mga tubo na napakaganda. Kaya tingin ko po pag magaganda po yung yung Ramgo na yan, magpalit po tayo ng variety o kaya doon tayo bibili po ng mga buto doon po sa mga legit o kaya trusted na mga seller po ng mga buto. Ayan. Update po tayo dito po sa ating nursery house kasi nung Biyernes po, yung nakarang linggo, nagpunla po sila ng yung pahabol po natin. Ito, mistisa. Ito po yung mistisa F1. Mayroon na rin po tayo nakikita lumalabas na po sa sa shell po niya. Pa lang ito, 4 na araw pa lang po magmula nung ipinunla. Kaya makikita ho natin yung pagkakaiba po mga paryente. Ilang araw lang sumisibol na po sila, samantalang ito po yung ating nauunang ipinunla. Ito po yung Galaxy Max na malapit na pong mag-expire. Ang tagal po niyang sumisibol. At saka pag nung sumisibol po siya, hindi po nagsabay-sabay, kaya naiwan nga itong mga natitira po rito. At mamayang hapon po ito po yung ating ililipat tanim. Kasi ito po yung tatlong linggo na mahigit po itong itong mga seedlings na ito. Tatanda na po ito mga paryente, pero kaya hindi po tayo umaasa na magaganda po yung maibibigay po niya pag siya po yung namumunga na. Kasi sa simula pa lang medyo hindi na po maganda yung pong panimula po niya, yung kumbaga yung foundation po niya. Ayan.